Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng mga pangarap, pag-ibig at mga pagsubok sa buhay. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong kwentong magpapaantig sa ating mga puso. Sabi nila, ang yaman daw ay sukatan ng tagumpay. Pero paano kung ang bawat kumikinang nahiyas at malapalasyong tahanan ay siya ring nagiging pader na nagkukulong sa isang pusong nangungulila? Ano nga ba ang tunay na halaga ng karangyaan kung ang kapalit nito ay ang katahimikan at luhang hindi nakikita? Ang taong pinakamamahal mo, halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento sa likod ng mga pader ng Villa Esperanza. Mabigat. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Alonsina Reyes habang dahan-dahang isinasabit sa kanyang leeg ang kwintas na diamante. Hindi ang bigat ng mga batong kumikinang ang kanyang tinutukoy, kundi ang bigat ng katahimikang kasama nito. Ito ang pinakabagong padala ng kanyang anak, si Silakbo. Isang premyo para sa isang okasyong hindi niya maalala, o marahil ay isang pambawi sa isa na namang pangakong hindi natupad. Napakaganda po ninyo, senyora, sabi ng personal assistant ni Silakbo, isang babaeng may pilit na ngiti na laging nagmamadali. Isang ganang ngiti rin ang isinukli ni Alonsina, isang nangiting sanay na siyang isuot na parang alahas. Pakisabi sa anak ko, salamat. Tumango ang assistant at mabilis na umalis. Iniwan si Alonsina sa gitna ng malawak at malamig na sala ng Villa Esperanza. Ang mansyon ay isang paraiso sa mata ng iba. Puno ng mga mamahaling gamit, mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon, at mga bintanang salamin kung saan tanaw ang hardin na dati puno ng buhay. Ngunit para sa kanya, ang paraisong ito ay isang ginintuang hawla. Ang bawat sulok ay sumisigaw sa alaala ng kanyang yumaong asawa at sa anino ng kanyang laging wala na anak. Ang katahimikan ay binasag ng tunog ng isang sasakyang pumarada sa labas. Maya-maya bumukas ang pinto at isang matamis na boses ang pumuno sa hangin. Inasinag! Nandito na po ako! Pumasok si Halina Vargas, ang nobya ni Silakbo. Maganda siya, walang duda. Ang kanyang mga ngiti ay kasing perpekto ng kanyang ayos at ang kanyang mga mata ay nangungusap ng kabaitan, isang kabaitang nagsisimula ng pagdudahan ni Alonsina. Halina? Iha! Mahinahong bati ni Alonsina. Wow! Ang ganda naman po ng kwintas ninyo. Bagay na bagay sa inyo. Lumapit si Halina at niyakap siya ng mahigpit. Napakaswerte ninyo po talaga, kay Bo. Talagang mahal na mahal niya kayo. Sa bawat papuri ni Halina, may kung anong kirot na nararamdaman si Alonsina. Habang iginagala ni Halina ang tingin sa sala, tumigil ito sa isang maliit na mesa sa gilid, kung saan nakapatong ang paboritong litrato ni Alonsina, isang larawan niya kasama ang kanyang asawa noong sila'y mga bata pa. Napakaganda po ng bahay na ito. Isang tunay na paraiso, sabi ni Halina, habang hinahaplos ang antigong florera sa tabi ng litrato at sa isang iglap, sa isang disina sa Dianggalaw, nahagip ng kanyang siko ang picture frame. Bumagsak ito sa marmol na sahig at ang salamin ay nabasag sa libu-libong piraso. Ay naku po, tili ni Halina na may pagkagulat sa mukha. Patawad po, Ina. Hindi ko po sinasadya. Medyo luma na rin po kasi, kaya siguro marupok na. Napahigpit ang hawak ni Alonsina sa kanyang dibdib. Hindi ang pagkasira ng frame ang masakit, kundi ang paraan ng pagkakasabi nito. Ang salitang luma, na parang isang patutsada. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Sinubukan ni Alonsina na maging masigla, ngunit ang presensya ni Halina
ay parang isang madilim na ulap. "Ina," biglang sabi ni Halina habang pinupunasan ang bibig ng puting serbilyeta. Naalala ko lang po ang isang kwento tungkol sa isang matandang hari na may isang malawak na kaharian. Mahal na mahal niya ang kanyang kaharian, pero sa kanyang pagtanda, hindi na niya ito kayang pamunuan ng mag-isa. Dumating ang araw na kailangan niyang matutunang magtiwala sa mga mas bata para mapanatili ang ganda ng kanyang nasasakupan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Alonsina. Nakangiti si Halina habang nagkukwento, pero ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, matalim at puno ng kahulugan. Ito'y hindi isang kwento, ito'y isang babala. Biglang tumunog ang telepono ni Halina. Nakita ni Alonsina ang pangalan ni Silakbo sa screen. Agad na sumilay ang pag-asa sa kanyang puso, ang boses ng kanyang anak. Pero bago pa man siya makapagsalita, mabilis na sinagot ni Halina ang tawag. "Hello, mahal?" Ang boses ni Halina ay biglang naging malambing na parang pulot. "Oo, nandito ako sa villa, kasama si Ina. Kumusta ka na?" Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Okay lang kami dito," patuloy ni Halina. Sabay sulyap kay Alonsina. "Oo, masayang-masaya si Ina. 'Di ba, Nay?" Itinapat niya sandali ang telepono kay Alonsina na wala nang nagawa, kundi tumango at magbigay ng isang pilit na, "Oo, anak." "Kita mo?" sabi ulit ni Halina sa telepono. "Huwag mo na kaming alalahanin. Mag-focus ka lang sa trabaho mo dyan. Mahal ka namin. Bye." At ibinaba niya ang tawag na wala ang lahat ng tamis sa kanyang mukha. Ang nangiti ay naging isang manipis na linya. Ang pag-asa sa puso ni Alonsina ay namatay na naman. Maya-maya, nagpaalam si Halina na gagamit ng banyo. Naiwan si Alonsina sa hapag, nakikinig sa nakakabiinging katahimikan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang mahinang boses ni Halina mula sa hindi kalayuan. Tila may kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga salitang naririnig niya ay tumusok sa kanyang puso na parang mga punyal. "Oo, nasa palad ko na siya," sabi ni Halina sa isang boses na malamig at walang emosyon. Malayong malayo sa ipinapakita nito sa kanya at kay Silakbo. Lahat ng sinasabi ko, lunok niya ng buo, pati yung matanda. Konting tiis na lang. Lahat ng ito, sa atin na mapupunta. Nanigas si Alonsina sa kanyang kinauupuan. Ang paraisong kanyang tinitirhan ay hindi pala isang hawla. Ito ay isang pugad ng ahas. At ngayon lang niya napagtanto na matagal na pala siyang namumuhay karma ang kamandag nito. Sa tuktok ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal, sa loob ng isang boardroom kung saan ang bawat salita ay nagkakahalaga ng milyon, si Silakbo del Fuego ay isang hari. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat, isang utos na sinusunod ng walang tanong. Ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri ang bawat numero sa screen, bawat ekspresyon sa mukha ng kanyang mga board members. Siya ang utak at puso ng Imperyo Holdings, isang imperyong binuo niya mula sa pawis, dugo, at mga gabing walang tulog. "The deal is closed," anunsyo niya, at ang tensyon sa silid ay biglang napalitan ng mga palakpak at pagbati. "Congratulations to the team! This acquisition will solidify our dominance in the market for the next decade." Isang maliit at pormal na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang mundo. Ang tagumpay na ito, ang kapangyarihang ito. Ito ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. At sa bawat tagumpay, isa lang ang laging nasa isip niya. Ang ina. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Para mabigyan si Ina Sinag ng buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Isang buhay na marangya at walang inaalala. Iyon ang kanyang paraan ng pagmamahal dahil sa abala niyang mundo
Ang pera at mga regalo ang kanyang wikang naiintindihan. Pagbalik niya sa kanyang opisina na may tanawing abot-tanaw ang buong syudad, umupo siya sa kanyang leather na upuan at huminga ng malalim. Tagumpay. Pero kasama nito ay ang pamilyar na kirot ng pagkawalay. Kinuha niya ang kanyang telepono, umaasang may mensahe mula sa Villa Esperanza. At naroon nga, isang video mula kay Halina. Pinindot niya ang play. Ang unang bumungad sa kanya ay ang nakangiting mukha ni Halina, kumakaway sa kamera. Pagkatapos ay itinutok nito ang kamera sa kanyang ina. Nakaupo si Alonsina sa paborito nitong silya sa may hardin, habang si Halina ay nakaluhod sa harap nito. Dahan-dahang minamasahe ang mga paa ng matanda. "Tingnan mo, mahal," sabi ni Halina sa video. Ang boses ay puno ng paglalambing. "Inaalagaan kong mabuti ang ating reyna. Ayaw pa nga niyang pumayag kanina. Nahihiya raw. Pero sabi ko, Ina, deserve niyo po ang mag-relax." Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Silakbo. Isang nangiti ng ginhawa. Ito yon. Ito ang patunay na tama ang desisyon niya. Si Halina ang kanyang mga mata, mga kamay, at puso sa Villa Esperanza habang siya ay abala sa pagpapalago ng kanilang imperyo. Hindi niya napansin ang pilit na ngiti sa mukha ng kanyang ina o ang bahagyang pag-igting ng mga balikat nito sa bawat haplos ni Halina. Ang nakita lang niya ay ang imaheng gusto niyang makita. Isang larawan ng kapayapaan, isang patunay na ang kanyang pagsisikap ay may katuturan. Para sa kanya, si Halina ang anghel na ipinadala para maging extension ng kanyang pagmamahal. Nag-reply siya ng isang simpleng mensahe. "Thank you for taking care of her, mahal. I owe you everything." Kinahapunan, habang abala siya sa pag-aaral ng mga blueprint para sa isang bagong proyekto, tumawag ang kanyang ina. Bihira itong tumawag, kaya't agad niya itong sinagot kahit na nasa gitna siya ng maraming gawain. "Anak Bo," mahinang sabi ni Alonsina mula sa kabilang linya. "Kumusta ka?" "Okay lang po, Nay. Medyo abala lang po. Kayo po, kumusta? Tumawag po ba ang assistant ko? Naipadala na po ba ang regalo ko?" Sagot niya, habang ang isang mata ay nasa mga dokumento pa rin. "Oo, anak. Salamat. Napakaganda," sagot ni Alonsina, may pag-aalinlangan sa boses. "Tumawag ako kasi..." Umalis na si Mang Dumeng. Si Mang Dumeng ang kanilang hardinero sa loob ng halos 30 taon. Mas matanda pa sa kanya ang serbisyo nito sa pamilya. "Umalis? Bakit daw po?" tanong ni Silakbo. Medyo nagulat. "Hindi ko alam, anak. Basta na lang siyang nagpaalam kanina. Umiiyak," sabi ni Alonsina. At sa tono ng kanyang boses, naramdaman ni Silakbo ang isang kalungkutang hindi nito masabi ng diretsyo. Pero para kay Silakbo, ang lahat ng problema ay may solusyon. "Hayaan niyo na po. Nay, siguro pagod na rin po siya. Huwag kayong mag-alala. Hahanap ako ng pinakamagaling na landscape artist sa buong Pilipinas para ayusin ang hardin ninyo. Mas gaganda pa po iyon, pangako." Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ina sa kabilang linya. Hindi naman yun ang... "Sige na po, Nay. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Mag-iingat po kayo dyan. I love you." Putol niya. Hindi na pinatapos ang sasabihin ng ina. Bago pa man makasagot si Alonsina, ibinaba na niya ang tawag. Panatag na nasolusyunan na niya ang isa na namang problema. Hindi pa nakakalipas ang 1 oras, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Halina naman ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, hindi isang matamis na boses ang kanyang narinig, kundi mga hikbi. "Mahal," sabi ni Halina sa gitna ng pag-iyak. "Patawarin mo ako." Agad na napaupo ng tuwid si Silakbo. Ang lahat ng atensyon ay nasa tawag. "Halina! Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Sinaktan ka ba?"
Hindi, hindi sa ganoon. Humikbi si Halina. Si Ina po kasi. Nagalit siya sa akin. Pinalalayas niya ako. Kumunot ang noo ni Silakbo. Ano? Bakit naman gagawin ni Mama yon? Dahil, dahil kay Mang Domeng. Patuloy ni Halina. Nahuli ko po kasi siyang nagnanakaw ng mga paso. Kinumpronta ko lang po siya ng maayos, pero bigla siyang nag-resign. At nang malaman ni Ina, sa akin niya isinisi ang lahat. Sinabi niyang, pakialamera ako at wala akong karapatan sa pamamahay na ito. Sinubukan kong magpaliwanag, pero sinampal niya ako. Isang kasinungalingan, isang perpektong pag-arte, pero para kay Silakbo, na ang isip ay puno ng stress mula sa trabaho at pagod, ang mga salita ni Halina ay tumagos na parang lason. Ang video kanina, ang pag-iyak ngayon, at ang kakaibang tawag ng kanyang ina kanina, lahat ay nagdugtong-dugtong sa kanyang isip. Bumuo ng isang maling konklusyon. Marahil dala ng katandaan, nagiging makakalimutin at mainitin na ang ulo ng kanyang ina. Shh! Tama na, mahal. Pag-aalalang sabi ni Silakbo. Huwag mong intindihin si Mama. Siguro pagod lang siya o nalulungkot. Alam mo na, matatanda. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Huwag kang aalis dyan. Samahan mo siya. Nang matapos ang tawag, napasabunot si Silakbo sa kanyang buhok. Puno ng pag-aalala. Hindi para sa kanyang ina, kundi para kay Halina. Nagsimula siyang maniwala na ang kanyang ina ay may pinagdadaanang problema sa pag-iisip. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang pulong, biglang pumasok ang kanyang executive assistant. "Sir, I'm so sorry to interrupt," pabulong nitong sabi. "But there's an urgent situation at the main plant. A potential system failure. They need you back in Manila tonight." Napatingin si Silakbo sa kanyang schedule. Ang uwi niya dapat ay sa makalawa pa. Pero ang problemang ito ay hindi maaring ipagpaliban. "Cancel all my appointments for tomorrow. Book me the earliest flight back." Utos niya. Habang nag-aayos ng gamit, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hindi niya sasabihin kay Halina o sa kanyang ina na uuwi siya ng mas maaga. Susurpresahin niya sila. Gusto niyang makita mismo ang nangiti sa kanilang mga mukha pagdating niya. Gusto niyang personal na ayusin ang gusot sa pagitan nila at ipakita sa kanyang ina kung gaano kabait at kaalaga si Halina. Oo, isang magandang ideya ito. Isang sorpresa. Hindi niya alam na ang sorpresang naghihintay sa kanya sa Villa Esperanza ay isang bangungot na yayanig sa buong imperyong kanyang itinayo at dudurog sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Mula nang umalis si Mang Domeng, ang hardin ng Villa Esperanza ay nagsimulang mawalan ng kulay. Para kay Alonsina, hindi lang ang mga halaman ang nalalanta, pati na rin ang kanyang kaluluwa. Ang bawat araw na lumilipas ay mas mabigat kaysa sa nauna. Si Halina, na dati nagtatago pa sa likod ng mga matatamis na ngiti, ay unti-unti nang naglalabas ng tunay na kulay. Ang kanyang kabaitan ay naging isang kasangkapang ginagamit lamang kapag may mga ibang matang nakatingin. Ang kontrol ni Halina ay nagsimula sa mga maliliit na bagay. Ang mga paboritong pagkain ni Alonsina ay biglang nawala sa menu. Pinalitan ng mga healthy na pagkaing walang lasa na aniyay mas makabubuti sa kalusugan ng matanda. Ang mga lumang katulong na mga kasama na ni Alonsina sa loob ng maraming taon ay isa-isang napalitan ng mga bagong mukha. Mga taong ang tanging amo na kinikilala ay si Halina. Isang umaga, sinubukan siyang dalawin ng kanyang matalik na kaibigan, si Elena. Nakita niya mula sa bintana ang pagdating ng sasakyan nito at isang pamilyar na kaba ang kanyang naramdaman. Nagmamadali siyang bumaba pero huli na ang lahat. Naabutan niya si Halina sa may pintuan, magiliw na kinakausap si Elena. "Naku, Tita Elena,
Pasensya na po kayo. Narinig niyang sabi ni Halina. Puno ng pag-aalala ang boses. Kagabi pa po kasi masama ang pakiramdam ni Ina. Mahigpit po ang bili ng doktor na kailangan niya ng kumpletong pahinga. Baka mahawa pa po kayo. Ganun ba? Sagot ni Elena na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Pakisabi na lang sa kanya na babalik ako. At ito, pakibigay. Paborito niya itong ensaymada. Sige po, ako na po ang bahala. Nakangiting sagot ni Halina. Nang makaalis si Elena, lumingon si Halina at nakita si Alonsina na nakatayo sa hagdanan. Ang nangiti sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang mapanuyang tingin. Itinaas nito ang daladalang kahon ng ensaymada. Gusto niyo po? Tanong nito. Huwag na. Masyadong matamis. Baka tumaas ang blood sugar ninyo. At sa harap mismo ni Alonsina, itinapon ni Halina ang kahon sa basurahan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Alonsina. Tanging ang mga kamao niya na mahigpit na nakakuyom sa kanyang tagiliran ang nagpapakita ng galit at sakit na kanyang nararamdaman. Ang mansyon ay naging isang isla at siya ang bilanggo dito. Pinapalibutan ng karagatan ng kasinungalingan ni Halina. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sa pasilyo, napansin niyang nawawala ang isang maliit na porselanang anghel na nakapatong sa isang mesa, isang regalo mula sa kanyang yumaong asawa. Nang tanungin niya ang bagong katulong, sinabi nitong si Ma'am Halina po ang nagligpit. Kinabukasan, ang maliit na silver na music box naman ang nawala. Nagsimulang maghinala si Alonsina. Kinutuban siya. Gabi-gabi, naririnig niya si Halina na may kausap sa telepono sa mahinang boses. Madalas ay may kasamang tawanan. Ang kanyang bahay, ang kanyang santuwaryo, ay unti-unti nang nilalapastangan. Ang huling dagok ay dumating sa araw na yon. Nagising si Alonsina na may kakaibang ingay na nagmumula sa labas. Dumungaw siya sa bintana ng kanyang silid at ang nakita niya ay halos ikahimatay niya. Sa gitna ng kanyang minamahal na hardin, ang hardin ng mga rosas na itinanim pa ng kanyang asawa para sa kanya, ay may dalawang bagong hardinero. At sa utos ni Halina, na nakatayo sa gilid na parang isang reyna, isa-isa nilang binubunot ang mga rosas na simbolo ng pag-ibig at mga alaala niya. Anong ginagawa ninyo? Ang sigaw ni Alonsina ay umaling-aungaw sa buong mansyon. Halos liparin niya ang hagdanan. Hindi na inalintana ang edad. Tumakbo siya palabas, patungo sa hardin na ngayoy sinisira. Tigilan ninyo yan, tigilan ninyo. Sigaw niya sa mga hardinero. Ang boses ay basag na sa pag-iyak. Ina, ano ba yan? Mag-ingat po kayo. Salubong sa kanya ni Halina na may pekeng pag-aalala. Nagulat naman po ako sa inyo. Anong ginagawa mo sa hardin ko, Halina? Tanong ni Alonsina habang nanginginig ang buong katawan. Bakit mo sinisira ang mga rosas ko? Ngumiti si Halina, isang nangiting walang init. Huwag po kayong mag-alala, Ina. Pinalilinis ko lang po. Ang luma na po kasi tingnan. Puno na ng mga insekto. Papalitan po natin ng mga bagong halaman, yung mas moderno, mas babagay po sa ganda ng bahay. Hindi. Pakiusap ni Alonsina. Habang tinitingnan ang mga puno ng rosas na nakahandusay na sa lupa, ang mga ugat ay lantad sa araw. Alaala yan ng papa ni Silakbo. Huwag mong gawin to. Pero para kay Halina, ang mga luha ni Alonsina ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang kanyang tagumpay. Ang makitang ang isang babaeng dati tinitingala niya ng may inggit ay ngayoy nagmamakaawa sa kanyang harapan. Habang umiiyak si Alonsina, sa gitna ng nawasak niyang paraiso, lumapit si Halina. May hawak itong isang gunting na panghardin. Ang talim ay kumikinang sa ilalim ng araw. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Alonsina, isang buhok na mahaba at alagang-alaga. Isang simbolo ng kanyang dignidad.
Ina, huwag na po kayong umiyak. Bulong ni Halina. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. May nakikita pa akong isang bagay na kailangan ng gupitan para maging mas maayos ang lahat. Ang malamig na bakal ng gunting ay dumampi sa balat ni Alonsina. Napatingala siya, at sa mga mata ni Halina, wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay isang halimaw na nag-aabang, nagagalak sa sakit na kanyang idinudulot. Ang takot ay isang malamig na kamay na humigpit sa puso ni Alonsina. Hinila siya ni Halina. Ang pagkakahawak sa kanyang braso ay mahigpit at walang awa, palayo sa nasirang hardin at pabalik sa loob ng malamig na mansyon. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Tanging ang tunog ng mga yabag ni Halina at ang kaladkad na mga paa ni Alonsina sa marmol na sahig ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Dinala siya ni Halina sa Silidaklatan, isang lugar na dati puno ng init at masasayang alaala. Ngunit ngayoy tila isang entablado para sa isang kakilakilabot na palabas. Itinulak siya nito sa isang upuan, sa gitna ng silid, sa harap ng isang malaking salamin na may gintong kwadro. Alam mo, ina, nagsimulang magsalita si Halina. Ang boses ay kalmado na parang nakikipagkwentuhan lang. Naglakad ito papunta sa isang maliit na cabinet na gawa sa Nara. Binuksan nito ang isang drawer at mula roon, kinuha ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Alonsina. Isang gunting. Pero hindi ito ordinaryong gunting. Ito ay isang antigong gunting na yari sa pilak na may mga disenyong bulaklak na inukit sa hawakan. Ito ang gunting na ginagamit ng kanyang ina na ipinamana sa kanya. At ito rin ang huling regalong personal na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Isang pamana, isang simbolo. Napakaganda nito, sabi ni Halina. Habang pinaglalaroan ang gunting sa kanyang mga daliri, pinapatunog ang talim nito. Pero tulad ng lahat ng bagay sa bahay na ito, masyado nang luma, masyadong puno ng nakaraan. Lumapit si Halina sa likuran ni Alonsina na ngayon ay hindi na makagalaw sa kanyang upuan, paralisado sa takot. Nakita niya ang refleksyon nila sa salamin, ang sarili niyang mukha na puno ng luha at pangamba. At ang mukha ni Halina sa likod niya na may isang nangiting malademonyo. Matagal ko nang gustong gawin to, bulong ni Halina. Ang mainit na hininga nito ay dumadampi sa tainga ni Alonsina. Lagi kong iniisip, bakit ikaw? Bakit ka ipinanganak na mayaman? Bakit ka minahal ng lubos? Bakit ka may ganito kahabang buhok na kahit may edad na ay napakaganda pa rin? Hinawakan ni Halina ang isang hibla ng buhok ni Alonsina na kulay abo na, ngunit makapal at alaga pa rin. Samantalang ang nanay ko, namatay na pagod, kulubot, at halos kalbo na sa kakaisip kung saan kami kukuha ng susunod na kakainin. Hindi patas, di ba? At sa isang mabilis na galaw, ang tunog ng pilak na bumabangga sa pilak ay narinig. Snip! Isang makapal na hibla ng buhok ni Alonsina ang bumagsak sa sahig. Napasinghap si Alonsina. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Huwag! Halina! Huwag mong gawin na to. Parang awa mo na. Pagmamakaawa niya, ang boses ay halos hindi na marinig. Ngunit ang pagmamakaawa niya ay lalo lang nagpasaya kay Halina. Isang tawa, unay mahina, pagkatapos ay lumakas, ang pumuno sa silid. Isang tawang puno ng galit, inggit, at kabaliwan. Snip! 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 Walang tigil, walang awa. Ang bawat gupit ay parang isang hiwa sa puso ni Alonsina. Ang bawat hiblang bumabagsak ay isang piraso ng kanyang dignidad, isang alaala ng kanyang nakaraan na winawasak sa kanyang harapan. Ang lahat ng pagtitimpi, lahat ng pananahimik na tiniis niya sa loob ng maraming buwan ay gumuho. Ang tanging nagawa na lang niya ay umiyak ng umiyak, isang tunog ng purong dalamhati.
at kawalan ng pag-asa. Ang biyahe ni Silakbo mula sa airport ay mabilis. Habang papalapit ang sasakyan sa Villa Esperanza, isang ngangiti ng pananabik ang gumuhit sa kanyang mukha. Naisip niya ang reaksyon ni Halina, ang yakap ng kanyang ina. Dala-dala niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Kumbinsido na ang pagdating niya ang mag-aayos sa lahat. Pagpasok niya sa malaking gate, napansin niyang may kakaiba. Ang hardin na dati ipinagmamalaki ng kanyang ina ay sira-sira. May mga nakabunot na halaman at mga tumpok ng lupa. Kumunot ang kanyang noo. Siguro ito na ang sinasabi ni Halina na pag-ayos. Pumasok siya sa loob ng bahay, tahimik. Masyadong tahimik. "Ma, hali?" Tawag niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Walang sumasagot. Isang kakaibang tunog ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Nagmumula ito sa silid-aklatan, isang tunog ng tawa at may kasama itong pag-iyak. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Habang papalapit, mas lumilinaw ang mga tunog. Isang tawang nakakakilabot at isang hikbing puno ng sakit na tila pumipiga sa kanyang puso. Kilala niya ang hikbing iyon. Nang nasa tapat na siya ng pintuan, na bahagyang nakaawang, huminto siya. Sumilip siya sa maliit na siwang at ang nakita niya ay isang imaheng susunog sa kanyang isipan habang siya'y nabubuhay. Ang kanyang ina, si Alonsina, nakaupo na parang isang basahan, nanginginig. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang sahig sa paligid nito ay puno ng mga ginupit na buhok. Ang kanyang magandang buhok, wala na. Naging isang pilas-pilas at nakakaawang tanawin. At sa likod nito, nakatayo si Halina, ang anghel na pinagkatiwalaan niya. Ang babaeng minahal niya. Nakataas ang kamay nito, hawak-hawak ang pilak na gunting ng kanyang lola. At sa mukha nito ay may isang ekspresyon ng purong tagumpay at kalupitan. Ang mundo ni Silakbo ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang bawat kasinungalingan, bawat peking video, bawat pinalambing na boses sa telepono ay nag-flashback sa kanyang isip na parang kidlat. Sa isang iglap, ang pagkalito ay naging galit. Isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Itinulak niya ang pinto ng buong lakas. Ang malakas na kalabog ay nagpatigil sa lahat. Natigilan si Halina, ang tawa ay namatay sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat nang makita si Silakbo na nakatayo roon. Ang mukha ay isang maskara ng galit na hindi maipinta. Si Alonsina ay napatingala. At sa gitna ng kanyang mga luha, isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Anak. Ang mga mata ni Silakbo at Halina ay nagtagpo. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. At sa katahimikang yon, narinig ang isang boses na malalim, nanginginig, at puno ng isang nakamamatay na bagsik. Isang salita, isang utos, isang sumpa. Lumayas ka. Ang sigaw ni Silakbo ay parang isang kulog na yumanig sa buong Villa Esperanza, nagpatigil sa lahat, pati na sa pagtibok ng mundo. Sa isang iglap, ang pagkagulat sa mukha ni Halina ay napalitan. Ang takot ay naglaho. At ang lumitaw ay isang bagay na mas malamig, mas mapanganib, isang determinadong galit. Mabilis siyang kumilos, itinapon ang gunting sa sahig na gumawa ng isang matinis na kalansing. Hinarap niya si Silakbo, hindi na ang babaeng umiiyak na kilala nito, kundi isang estrangherang may mga matang nag-aapoy. Ako? Palalayasin mo? Tumingin siya mula kay Silakbo patungo kay Alonsina na yakap-yakap na ngayon ang sarili sa sahig. Matapos ng lahat ng ginawa ko para sa inyo, matapos kong tiisin ang lahat ng panlalait ng nanay mo, huwag mong isubo ang pangalan ng nanay ko sa marumi mong bibig.
Gigil na sabi ni Silakbo. Bawat salita ay mabigat sa galit. Nakita ko ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Halina. Ang nakita mo. Wala kang nakita, Silakbo. Wala kang alam. Araw-araw, tiniis ko ang pagmamaltrato ng matandang yan, ang pagpapanggap niya. At ngayon, ako pa ang masama. Umalis ka na! Muling sigaw ni Silakbo. Itinuro ang pinto. Kunin mo ang mga gamit mo at huwag ka nang magpapakita sa akin, sa pamilya ko, kahit kailan. Naglakad si Halina papunta sa pinto, ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon. Ang kanyang muka ay kalmado na ngayon. Isang kalmadong mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Pagsisisihan mo to, Silakbo del Fuego. Sabi niya sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng banta. Sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyong mag-ina ang araw na ito. At tuluyan na siyang naglaho sa dilim ng gabi. Nang magsara ang pinto, ang lahat ng lakas sa katawan ni Silakbo ay tila nawala. Napaluhod siya. Ang nag-uumapaw na galit ay napalitan ng isang emosyong mas masakit, mas mabigat. Ang pagsisisi. Dahan-dahan. Siyang gumapang palapit sa kanyang ina na tahimik pa ring umiiyak sa isang sulok. Ang mga piraso ng buhok nito ay nakakalat sa sahig na parang mga patay na dahon sa isang hardin. Dinampot niya ang isang hibla at sa pagdampi nito sa kanyang palad, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkukulang. Ang bawat hibla ay isang paalala ng bawat tawag na hindi niya sineryoso. Bawat regalo na ipinalit niya sa kanyang presensya. Bawat kasinungalingan na pinaniwalaan niya. Mama, bulong niya. Ang boses ay basag. Patawad. Mama, patawarin mo ako. Niyakap niya ang kanyang ina. Isang yakap na matagal na niyang ipinagkait. At doon, sa sahig ng silid-aklatan, sa gitna ng mga guho ng kanilang dignidad, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang dakilang si Silakbo del Fuego, ang hari ng kanyang imperyo, ay humagulgol na parang isang batang nawawala. Umiyak siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kirot at kawalan ng magawa. Ilang oras ang lumipas. Ang katahimikan ay muling bumalot sa mansyon, ngunit ito'y isang katahimikang mas mabigat, puno ng sakit na hindi kayang hilumin ng salita. Matapos niyang alalayan ang kanyang ina sa silid nito at siguraduhing ito'y nakainom ng gamot pampakalma, bumalik si Silakbo sa sala. Umupo siya sa dilim, pinagmamasdan ng mga anino, habang ang kanyang isip ay binabagyo ng paulit-ulit na tanong. Paano ko ito nagawa? Paano ko hinayaang mangyari ito? Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi niya ito pinansin. Nag-vibrate ulit ito at muli at muli at sunod-sunod. May masamang kutob na gumapang sa kanyang dibdib. Kinuha niya ito at ang bumungad sa kanya ay daan-daang notification. Binuksan niya ang isa mula sa kanyang assistant. Isang link. Sir, you need to see this. It's going viral. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipindot ang link. Bumungad sa kanya ang isang live video. Si Halina, nakaupo ito sa loob ng isang sasakyan. Ang kamera ay malapit sa kanyang mukha. Pula ang kanyang mga mata, namamaga sa pag-iyak. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at may maliit na gasgas sa kanyang pisngi. Isang gasgas na alam ni Silakbo na wala roon kanina. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Sabi ni Halina sa video, ang boses ay nanginginig at puno ng pighati. Gusto ko lang pong ilabas ang katotohanan. Gusto ko lang pong malaman ng lahat ang pinagdaanan ko. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Bawat salita ay maingat na pinili. Bawat hikbi ay perpektong tiyempo. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng mga pangyayari na binaliktad ang lahat. Siya ang biktima. Isang simpleng babae na umibig sa isang makapangyarihang lalaki na ginawa ang lahat
para mahalin din ng ina nito. Pero kahit anong gawin ko, hindi po sapat. Patuloy niya, habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Lagi niya po akong minumura, sinasabihan ng masasakit na salita, na manggagamit daw ako, na pera lang ang habol ko sa anak niya. Tiniis ko po ang lahat ng yon dahil mahal ko si Bo. Pero kanina po, hindi ko na kinaya. Huminga siya ng malalim na parang nag-iipon ng lakas. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan at sinaktan niya ako, itinulak niya ako. At nang dumating si Bo, hindi siya naniwala sa akin. Pinili niya ang kanyang ina. At pinalayas niya ako na parang isang aso. Isang kasinungalingan, isang napakagaling na pagganap, ang gasgas sa pisngi, ang mga hikbi, ang mga salitang puno ng paninisi sa sarili. Lahat ay parte ng isang kalkuladong plano. Ang video ay kumakalat na parang apoy. Libo-libong shares, daan-daang libong reaksyon. Ang comment section ay puno ng awa para kay Halina at galit para kay Silakbo at sa kanyang ina. Kawawang babae, had justice for Halina. Mayaman nga, wala namang puso. Boycott Del Fuego products. Grabe yung mag-ina, mga demonyo. Ang telepono ni Silakbo ay nagsimulang magring ng walang tigil. Mga tawag mula sa kanyang PR team, sa kanyang mga board members, sa mga reporter na nag-aabang ng kanyang panig. Ang stock market ticker sa kanyang isip ay nag-flash ng kulay pula. Ang pangalang Del Fuego, isang pangalang katumbas ng kapangyarihan at respeto, ay ngayoy unti-unting nilalamon ng putik. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Anong sasabihin niya? Sinungaling siya. Pinagtanggol ko lang ang nanay ko na ginupitan niya ng buhok. Sino ang maniniwala sa kanya? Ang katotohanan ay napakapambihira, napakakakilakilabot, na mas madaling paniwalaan ang melodrama ng isang babaeng umiiyak sa social media. Napatayo siya. Naglalakad-lakad sa dilim ng sala, ang isip ay gulong-gulo. Nawasak ang kanyang ina. Ang kanyang pangalan ay dinudungisan. Ang kanyang imperyo ay nanganganib. Ang halimaw na pinalayas niya ay hindi lang umalis. Nag-iwan ito ng isang bombang sumasabog ngayon sa harap ng buong mundo. At sa gitna ng kaguluhan, isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Isang delivery man na may dalang isang espesyal na sulat. Kinakabahan niya itong binuksan. Ang mga salita sa papel ay formal at malamig. Ngunit ang mensahe ay isang sampal na mas masakit pa kaysa sa sampal na hindi naman natanggap ni Halina. Isang subpina. Si Halina Vargas ay nagsampa ng kaso laban kay Silakbo Del Fuego para sa physical assault at emotional distress. Hinihingi nito hindi lang ang public apology, kundi pati na rin ang danyos perwisyos na nagkakahalaga ng kalahati ng kanyang yaman. Nabitawan ni Silakbo ang papel. Ang bagyo ay hindi pa nagsisimula. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. At napagtanto niya, nang may lumalamig na takot, na ang kalaban niya ay hindi lang isang babaeng sinungaling. Ang kalaban niya ay isang henyo sa panloloko. At siya, kasama ang kanyang ina, ang nasa sentro ng perpektong bagyo na ito. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Silakbo. Ang kanyang opisina sa tuktok ng Imperyo Holdings, na dati isang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay naging isang kulungan na gawa sa salamin. Ang mga pader ay tila lumiliit sa bawat oras na lumilipas. Ang bawat pagring ng telepono ay isang patalim. Ang bawat news alert ay isang suntok sa kanyang sikmura. Nasa gitna siya ng isang emergency meeting kasama ang kanyang legal at PR team. Ang mga mukha sa paligid ng malaking lamesa ay seryoso at puno ng pag-aalala. "Sir, we're losing the narrative," sabi ni Patricia, ang pinuno ng kanyang PR department. The public has made up its mind. Sa mata nila, si Halina ang biktima, isang babaeng umiiyak
laban sa isang makapangyarihang bilyonaryo. Palagi, doon papanig ang simpatya ng tao. What about the truth? Halos pabulong na tanong ni Silakbo. Ang boses ay pagod at garalgal. Ang katotohanan, sa ngayon, ay walang saysay kung walang ebidensya. Sabat naman ni Attorney De Leon, ang kanyang punong abogado. It's a classic he said she said scenario. At sa mga kasong ganito, ang unang nagsalita at umiyak sa publiko ang laging may bentahe. Wala tayong security camera sa loob ng silid-aklatan. Ang salita mo laban sa salita niya. Napahila mo si Silakbo sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang bawat galaw niya ay tila nagpapalubog lalo sa kanya. Ang mga sponsors ay nagsisimulang mag-pull out. Ang mga board members ay nag-aalala. Ang imperyong pinaghirapan niya ay unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Lahat dahil sa isang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamabigat na pasanin ay ang imahe ng kanyang ina. Ang nasirang buhok, ang mga matang walang buhay, ang katahimikang bumabalot dito mula nang mangyari ang insidente. Gabi-gabi, bago matulog, dumadalaw siya sa silid nito. Naabutan niya itong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kawalan, habang hinahaplos ang maikli na nitong buhok. Hindi na ito umiiyak, pero para kay Silakbo, ang katahimikan nito ay mas masakit pakinggan kaysa sa pinakamatinding hagulgol. Ma, sabi niya isang gabi, habang inaabutan ito ng isang basong tubig. Lumingon si Aluncina at isang maliit, pilit na nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Anak, mahina nitong sabi, huwag mong masyadong isipin ang mga sinasabi ng iba. Paano ko hindi iisipin, Ma? Dinudungisan niya ang pangalan ninyo. Ang pangalan natin. Hinawakan ni Aluncina ang kanyang kamay. Ang balat nito ay malamig, ngunit ang hawak ay mahigpit. Ang pangalan, nalilinis yan. Ang dangal, nasa puso yan. Hindi yan makukuha ng kahit sinong sinungaling. Maging matatag ka, anak, para sa akin. Ang mga salitang yon, sa halip na magbigay ng lakas, ay lalo lang nagpabigat sa krus na kanyang pinapasan. Kinabukasan, habang nakatulala sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, I'm sorry to disturb you. May isang lalaki po sa labas. Nagpipilit po siyang makausap kayo. He says it's about Miss Vargas. Hindi ako nakikipag-usap sa press. Walang gana niyang sagot. Hindi po siya taga-media, sir. Ang pangalan niya raw po ay Luntian Sandoval. Sabi niya po. Tungkol daw po sa buhay ninyo ang dala niyang impormasyon. Dahil sa pagod at kawalan ng pag-asa, at sa isip na wala nang mas lalala pa sa sitwasyon, pumayag siya. Papasukin mo. Isang lalaking nasa 30 anyos, payat, at may mga matang tila may pasan na sariling kadiliman ang pumasok. Simple lang ang kanyang suot, ngunit may determinasyon sa bawat hakbang niya. Umupo ito sa tapat ni Silakbo nang hindi na naghihintay na alukin. Mr. Del Fuego, simula ng lalaki. Ang boses ay seryoso. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Wala akong pakialam sa pera mo o sa kasikatan mo. Nandito ako dahil meron tayong iisang kaaway. Tinaasan siya ng kilay ni Silakbo. Kung nandito ka para pag-usapan si Halina Vargas, hindi ako nandito para pag-usapan si Halina Vargas. Putol ni Luntian. Ang mga mata nito ay tumitig ng diretso sa kanya. Matalas at puno ng kahulugan. Dahil hindi naman yan ang tunay niyang pangalan, natigilan si Silakbo. Inilapag ni Luntian ang isang manipis at luma ng folder sa ibabaw ng makintab na mesa ni Silakbo. Ang babaeng sumisira sa buhay mo ngayon ay may tunay na pangalan. Ang pangalan niya ay Diwata Magno at ang nanay mo, hindi siya ang unang biktima. Dahan-dahang binuksan ni Silakbo ang folder. Ang laman nito ay mga lumang newspaper clippings, mga kopya ng police reports at mga litrato. Habang binabasa niya, isang malamig na takot ang gumapang
sa kanyang buong katawan. Isang pattern ng panloloko. Mga mayayamang byuda, mga matatandang negosyante, lahat ay may iisang kwento. Isang magandang babae na pumasok sa kanilang buhay, nakuha ang kanilang tiwala at pagmamahal, at pagkatapos ay iniwan silang wasak at walang-wala. "Sino ka?" tanong ni Silakbo. Ang tingin ay hindi maalis sa mga dokumento. "Ako si Luntian Sandoval," sagot ng lalaki. Ang boses ay naglalaman ng isang sakit na itinago sa loob ng maraming taon. "Anak ako ng isa sa mga biktima niya." Ibinukas ni Luntian ang kanyang wallet at inilabas mula roon ang isang kupas na litrato. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mga papeles. Nasa litrato ang isang mas batang bersyon ni Diwata Magno. Nakangiti habang nakaakbay sa isang masayang babae na may edad na. Ang nangiti ni Diwata ay parehong-pareho sa ngiting nakita niya kay Halina. "Ito ang nanay ko," sabi ni Luntian. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Bago kunin ni Diwata ang lahat sa kanya. Ang opisina ni Silakbo, na kanina lang ay parang isang selda ng kawalan ng pag-asa, ay biglang naging isang war room. Ang katahimikan ay napalitan ng isang masiglang determinasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang bangungot, isang sinag ng pag-asa ang tumagos sa madilim na ulap. Ang folder na dala ni Luntian ay hindi lang isang koleksyon ng mga lumang kaso. Ito ang unang hibla sa isang masalimuot na sapot ng kasinungalingan na kailangan nilang kalasin. 10 taon, simula ni Luntian, habang nakatayo sa harap ng isang malaking glassboard kung saan idinidikit ni Silakbo ang mga kopya ng litrato at dokumento. 10 taon ko na siyang sinusundan. Pagkatapos ng nangyari kay Mama, ipinangako ko sa sarili ko na hahanapin ko siya. Pero magaling siya. Parang isang ahas, nagpapalit siya ng balat pagkatapos ng bawat atake. Habang nagsasalita si Luntian, ikinuwento niya ang trahedya ng kanyang ina, si Soledad Sandoval, isang biyudang may-ari ng isang maliit ngunit matagumpay na negosyo ng tela. Pumasok sa buhay nito ang isang dalagang nagpakilalang Hiraya, isang ulilang may malambing na boses at mga matang puno ng pangarap. Nakuha nito ang loob ni Soledad, itinuring na parang sariling anak, hanggang sa ipinagkatiwala nito ang lahat. Ang kumpanya, ang mga bank account, ang puso. Isang araw, nagising na lang si Soledad, nawala na ang lahat. Si Hiraya ay naglaho, kasama ang lahat ng pera, at iniwan siyang baon sa utang at kahihiyan. Ang depresyon ay dahan-dahang kumain sa kanya hanggang sa ito na ang kanyang ikinamatay. "Hindi lang pera ang kinuha niya sa nanay ko," sabi ni Luntian. "Ang mga kamao ay nakakuyom. Kinuha niya ang kaluluwa nito." Nakinig si Silakbo sa bawat salita at ang galit niya ay mas lalong nagalab. Ngunit ngayon, ang galit niya ay may direksyon. Hindi na ito isang bulag na apoy, kundi isang matalas na sandata. "May pattern," sabi ni Silakbo habang itinuturo ang mga pangalan sa board. Hiraya, Perla, Amara, at ngayon Halina. Palaging mga pangalang may magandang kahulugan. Palaging mga byuda o matatandang mayaman na may kahinaan sa emosyon at palaging may kasabwat. Sa isa sa mga police report mula sa isang kaso sa Cebu, nabanggit ang isang lalaking nagpakilalang kapatid ni Perla. Isang lalaking mabilis magsalita at magaling mambola na siyang nag-asikaso ng mga legal na dokumento. "Kailangan nating hanapin ang lalaking ito," sabi ni Silakbo. Siya ang susi. Ginugol nila ang buong magdamag sa opisina. Ang mamahaling kape ay pinalitan ng sunod-sunod na tasa ng instant coffee. Ang mga financial reports ay pinalitan ng mga luma at naninilaw na dokumento. Sa unang pagkakataon, nakahanap si Silakbo ng isang taong nakakaintindi sa bigat ng kanyang pinagdadaanan. Si Luntian, sa kabilang banda, ay nakahanap ng isang kakampi
na mayroong mga resources na hindi niya kailanman nagkaroon. Sila ay dalawang lalaking mula sa magkaibang mundo, pinag-isa ng iisang layunin. Katarungan. Gamit ang koneksyon at pera ni Silakbo, nag-hire sila ng isang private investigator. Sinuyod nila ang mga lumang records, mga bank transactions, at mga flight manifest. Dinala sila ng kanilang paghahanap sa isang maliit at maalikabok na bayan sa probinsya ng Batangas. Doon nila natagpuan ang isa pa sa mga biktima ni Diwata, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Estong. Dati siyang may-ari ng isang malawak na lupain, ngunit ngayon ay nakatira na lamang sa isang maliit na barong-barong. Amara ang pangalan niya noon. Kwento ni Mang Estong, ang mga mata ay nakatingin sa malayo, binabalikan ng isang masakit na alaala. Dumating siyang parang isang anghel. Sabi niya, tutulungan niya akong paunlarin ang aking sakahan. Pinirmahan ko ang lahat ng papel na ibinigay niya. Hindi ko alam, isinasalin ko na pala sa kanya ang lahat ng pag-aari ko. Nang umalis sila, mas lalong tumibay ang kanilang determinasyon. Hindi na ito tungkol lang sa paglilinis ng pangalan ni Silakbo o sa paghihiganti para sa ina ni Luntian. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng hustisya sa lahat ng mga biktimang pinatahimik ng takot at kahihiyan. Isang gabi, habang tinitingnan ang mga lumang bank records, isang pangalan ang umagaw sa atensyon ni Silakbo. Isang maliit na account sa isang rural na bangko na laging nakakatanggap ng regular na deposito mula sa mga account na konektado kay Diwata, gamit ang iba't ibang pangalan. Ang may-ari ng account, isang Ricardo Ricky Magsaysay. Isang pangalang hindi gaanong kilala, ngunit nang ipasok nila ito sa database, lumabas ang isang mugshot. Siya na nga, sabi ni Luntian, habang itinuturo ang litrato sa screen. Ito ang lalaking nasa police report ng Cebu, ang nagpakilalang kapatid ni Perla. Siya ang kasabwat. Mabilis ang naging kilos ni Silakbo. Gamit ang kanyang mga tauhan, natuntun nila ang address ni Ricky Magsaysay sa isang murang apartment sa Pasay. Hindi na sila nagsayang ng oras. Nang gabing iyon, sinugod nila ang apartment. Walang katok. Sinipa ni Silakbo ang pinto at ang bumungad sa kanila ay eksakto sa kanilang inaasahan. Si Ricky Magsaysay, sa gitna ng sala, ay abalang-abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit sa isang malaking maleta. Puno ng takot ang kanyang mukha nang makita niya sila. Ang daga ay nahuli na sa kanyang lungga. Ang takot ay isang malakas na motibasyon. Sa loob ng isang abandonadong bodega, sa labas ng syudad, sa ilalim ng liwanag ng iisang bombilya, si Ricardo Ricky Magsaysay ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa dalawang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Ang isa ay mga mata ni Silakbo del Fuego, malamig, walang emosyon, at puno ng isang nakakalkulang galit. Ang isa naman ay mga mata ni Luntian Sandoval, nag-aalab, puno ng sakit at paghihiganti ng isang dekada. Magsalita ka. Simpleng utos ni Silakbo. Wala akong alam. Pautal-utal na sagot ni Ricky, umiiwas ng tingin. Hindi nagsalita si Luntian. Sa halip kinuha niya ang kupas na litrato ng kanyang ina mula sa kanyang pitaka at marahas na inilapag sa mesa sa harap ni Ricky. Ang babaeng to, sabi ni Luntian. Ang boses ay mababa at nanginginig. Naalala mo ba siya? Siya ang nanay ko. Ang isa sa mga sinira ninyo ng amo mong demonyo. Ang mukha ni Ricky ay biglang namutla. May dalawa kang pagpipilian, Ricky. Kalmadong sabi ni Silakbo, na tila nag-aalok lang ng isang business deal. Ang una, ibibigay kita sa pulis. Sasampahan kita ng lahat ng kasong maaari kong isampa. Gagamitin ko ang bawat sentimo ng aking yaman para siguraduhing mabubulok ka sa kulungan habang buhay. O ang pangalawa. Huminto siya. Hinayaang mabitin ang mga salita sa hangin. Aba puwanay, magsalita ka. Sabihin mo ang lahat. At baka sakaling matulungan pa kita.
Ang pananahimik ay tumagal ng 1 minuto. Ngunit para kay Ricky, ito ay isang walang hanggan. Sa huli, ang takot ay nanaig sa kanyang katapatan. Siya ay bumigay. Sa tulong ng isang abogado at sa harap ng isang nakatutok na kamera, ikinuwento ni Ricky ang lahat. Mula sa kung paano siya nakilala ni Diwata Magno, sa kanyang papel bilang tagagawa ng mga pekeng dokumento at pagkatao, hanggang sa mga detalye ng bawat panlolokong kanilang ginawa. Isang detalyadong pagkukumpisal na tumagal ng halos 2 oras. Nasa kanila na ang bala. Ngayon, kailangan na lang nilang itutok ang baril. Sa opisina ni Silakbo, ang legal team niya ay nagkaisa sa isang desisyon. Idiretso ang ebidensya sa korte, ngunit umiling si Silakbo. Hindi, sabi niya. Hindi ito laban lang sa korte. Sinira niya kami sa mata ng publiko. Sa mata rin ng publiko kami babangon. At doon, isinilang ang plano. Hindi isang simpleng press conference, isang buong pasabog, isang live, exclusive interview sa pinakamalaking news network sa bansa. Sa prime time, ang huling baraha. Bago niya isinagawa ang lahat, umuwi muna siya sa Villa Esperanza. Naabutan niya ang kanyang ina sa hardin, dinidiligan ang isang bagong tanim na rosas. Tumingala si Alonsina at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita ni Silakbo ang isang kislap sa mga mata nito. "Ma," sabi niya, habang nauupo sa tabi nito. Ikinuwento niya ang lahat. Ang paghahanap nila ni Luntian, ang pagkakadakip kay Ricky, at ang plano para sa interview. "Hinihingi ko po ang basbas ninyo," sabi niya sa huli. Ang kwento ninyo, maririnig po ng buong bansa. Alam kong masakit, pero ito lang po ang paraan para malaman nila ang katotohanan. Hinawakan ni Alonsina ang pisngi ng kanyang anak. "Matagal na akong tumahimik, anak." Mahinahon nitong sabi. Ang boses ay puno ng isang bagong tuklas na lakas. "Gawin mo ang nararapat. Ang katotohanan, kailangan nitong lumabas." Ang balita tungkol sa biglaang interview ni Silakbo del Fuego ay mabilis na kumalat. Sa isang marangyang condo unit sa Makati, pinapanood ni Diwata at ng kanyang abogado ang news report habang umiinom ng mamahaling alak. "Anong kalokohan ito?" Natatawang sabi ng abogado. "A desperate move from a desperate man." Hayaan mo siyang magsalita. Mas lalo lang niyang ilulubog ang sarili niya. Ngumisi si Diwata, puno ng pagwawagi. "Tama ka, hayaan nating maghukay siya ng sarili niyang libingan." Dumating ang gabi ng interview. Sa loob ng malamig na waiting room ng TV studio, pinupunasan ng makeup artist ang noo ni Silakbo. Tahimik siya. Nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Inihahanda ang sarili. Si Luntian ay nasa isang tabi, naghihintay. Biglang nagring ang kanyang personal na telepono. Isang unregistered number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Isang pamilyar na boses, malamig at puno ng lason, ang bumulong mula sa kabilang linya. "Silakbo, si Diwata." "Akala mo ba matalino ka? Patuloy nito. Ituloy mo ang balak mo at sisiguraduhin kong hindi na makakatulog nang mahimbing ang nanay mo habang buhay. Gagawa ako ng mga kwentong mas masahol pa, mga kasinungalingang hindi mo aakalain. Papatayin ko siya sa kahihiyan kahit nasa loob pa ako ng kulungan." Hindi sumagot si Silakbo. Ang kanyang panga ay nag-igting. Ang kanyang mga mata ay nagdilim. "Ang huling pagkakataon mo na to para umatras, Bo," banta ni Diwata. "Pili ka." Walang salitang pinatay ni Silakbo ang tawag. "5 minutes, Mr. Del Fuego," sabi ng isang staff mula sa pinto. Tumayo si Silakbo. Inayos niya ang kanyang Amerikana. Tumingin siya kay Luntian at tumango. Naglakad siya palabas ng silid. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon. Pumasok siya sa maliwanag na studio, umupo sa silyang nakalaan para sa kanya.
Sa tapat ng respetadong news anchor, ang ilaw, ang mga kamera, ang mga taong nagmamadali, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang daan sa kanyang harapan. "Magandang gabi, Pilipinas," sabi ng news anchor, nakatingin sa camera. Ang buong bansa ay nag-aabang sa mga sasabihin ng aming eksklusibong panauhin ngayong gabi. Mga ginang at ginoo, live narito po si Mr. Silakbo del Fuego. Ang lahat ng kamera ay bumaling sa kanya. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng pangunahing kamera ay umilaw. Ito na! Huminga siya ng malalim at hinarap ang milyon-milyong Pilipinong nakatutok. Handa nang ibagsak ang kanyang huling baraha. Ang matinding liwanag sa studio ay tila nakakasilaw, ngunit ang mga mata ni Silakbo del Fuego ay malinaw at matatag. Hinarap niya ang kamera na walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang banta ni Diwata ay isa na lamang malayong alingawngaw sa kanyang isip. "Magandang gabi po." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng bigat. Isang boses na sanay mag-utos, ngunit ngayoy puno ng isang pambihirang kababaang loob. "Nandito po ako ngayong gabi, hindi bilang isang CEO o isang bilyonaryo, kundi bilang isang anak. At bilang isang anak, nais ko pong aminin sa buong bansa ang aking pinakamalaking pagkakamali." Sa kanyang kondo, malakas na humalakhak si Diwata Magno. Itinaas ang kanyang kopita ng champagne. "Naririnig mo ba yon, ati? Aaminin na niya ang kasalanan niya. Panalo na tayo." Ang kanyang abogado ay ngumisi. "Sinasabi ko na nga ba? He's cornered. This is a surrender speech." Patuloy silang nanood, ang kanilang mga muka ay puno ng pagwawagi, habang hinihintay ang tuluyang pagbagsak ng lalaking kanilang sinira. "Ang pagkakamali ko po," pagpapatuloy ni Silakbo sa interview, "ay ang pagiging bulag. Naging bulag po ako sa pag-aakalang ang mga material na bagay at karangyaan ay sapat ng sukatan ng pagmamahal. Dahil sa aking pagiging abala, ipinagkatiwala ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko sa isang taong akala ko'y isang anghel. Nabigo po ako bilang isang anak, at ang kabiguang iyon ay isang bagay na habambuhay kong pagsisisihan." Huminga siya ng malalim. Ngunit, mariin niyang sabi, ang kanyang boses ay biglang tumigas na parang bakal. "Ang aking pagkakamali ay hindi nagbibigay ng lisensya para sa kanyang mga kasinungalingan. Ang aking pagkukulang ay hindi nagbibigay katwiran sa kanyang kalupitan." Sinimulan niyang ikwento ang katotohanan. Ang unti-unting psychological abuse, ang paghihiwalay sa kanyang ina mula sa mga kaibigan nito, at ang kasukdulan, ang paglapastangan sa alaala ng kanyang ama sa pamamagitan ng paggupit sa buhok ng kanyang ina gamit ang gunting na pamana ng kanilang pamilya. Sa Villa Esperanza, si Alonsina ay nakaupo sa harap ng telebisyon, mahigpit ang hawak sa isang panyo. Ang bawat salita ng kanyang anak ay parang isang balsamong humihilom sa mga sugat na hindi nakikita. Sa unang pagkakataon, ang kanyang kwento ay naririnig. Ang kanyang sakit ay binibigyan ng boses. Ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng paglaya. "Madali pong sabihin na ito ay salita ko laban sa salita niya," sabi ni Silakbo. Ngunit ang kalupitan ay laging nagiiwan ng bakas, at ang babaeng nagpakilalang Halina Vargas ay may mahabang kasaysayan ng paninira. Lumingon siya sa news anchor, "At kung inyong papahintulutan, meron po akong isang panauhin na mas magpapatunay sa lahat, isang taong matagal nang naghihintay ng hustisya." Sa hudyat niya, pumasok sa studio si Luntian Sandoval. Ang paglitaw niya ay isang sorpresa na gumulat sa lahat. Umupo si Luntian sa tabi ni Silakbo. Ang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Sa harap ng milyon-milyong manonood, ikinuwento niya ang trahedya ng kanyang ina, si Soledad Sandoval,
Sa kamay ng isang babaeng nagngangalang Hiraya, isang babaeng may parehong muka at parehong modus operandi. Ang nangiti sa mukha ni Diwata ay dahan-dahang naglaho. Ang kopita ay nanigas sa kanyang kamay. Sino yan? Nanginginig niyang tanong. Saan nila nahanap ang lalaking yan? Kalma lang, sabi ng kanyang abogado, ngunit kahit siya ay hindi na mapakali. Kahit na, wala pa rin silang matibay na ebidensya, ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ng pagwawagi ni Diwata ay nagsisimula ng mabasag. Ang kwento ni G. Sandoval ay isa lamang po sa marami, deklara ni Silakbo. Pero baka sabihin ninyo, lahat ng ito ay kwento lamang, kaya naman nagdala po kami ng isang bagay na hindi matatawaran, isang bagay na maglalantad sa buong katotohanan. Tumingin siya sa control room. Sa malaking screen sa likod nila, isang video ang nagsimulang umire. Ang mukha ni Ricky Magsaysay. Nanginginig, pawisan, ngunit nagsasalita. Sa sumunod na 10 minuto, ang buong bansa ay naging saksi sa isang detalyadong pagkukumpisal. Inilahad ni Ricky ang lahat. Ang mga pekeng pangalan, ang mga modus, ang mga bank account, at ang utak sa likod ng lahat. Si Diwata Magno. Patayin mo iyan! Patayin mo! Sigaw ni Diwata. Ibinato ang kopita sa telebisyon na nabasag sa sahig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang mga kasinungalingan na kanyang itinayo sa loob ng isang dekada ay bumagsak na parang isang kastilyong buhangin. Nagsimula siyang magpanik, tumatakbo sa paligid ng kondo na parang isang hayop na nasukol. Kailangan nating umalis. Ngayon na! Sigaw niya sa kanyang abogado. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pintuan. At muli. Hanggang sa ito'y bumigay. Bumungad sa kanila ang isang grupo ng mga pulis na naka-full tactical gear. Diwata Magno, arestado ka! Ang lahat ng tapang ay nawala sa kanyang katawan. Napaluhod siya. Ang muka ay puno ng pagkagapi, habang ang malamig na bakal ng posas ay isinara sa kanyang mga pulso. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Sa studio, inanunsyo ng news anchor ang breaking news. Kumpirmado po mga kababayan. Kasalukuyan pong inaaresto ng mga awtoridad si Diwata Magno, aka Halina Vargas, sa kanyang tinutuluyan sa Makati. Tapos na. Ang katotohanan ay nanalo. Nang matapos ang interview, sinalubong si Silakbo ng mga flash ng kamera at sandamakmak na tanong mula sa mga reporter na nag-aabang sa labas. Naglakad siya sa gitna ng kaguluhan. Ang isip ay payapa. Isang reporter ang sumiksik papalapit sa kanya. Itinutok ang mikropono. Mr. Del Fuego, ngayong tapos na ang lahat. Mayroon po ba kayong mensahe para kay Diwata Magno? Huminto si Silakbo. Ang buong paligid ay tumahimik, nag-aabang sa kanyang isasagot. Tumingin siya sa malayo. Ang isip ay naglalakbay. Isang mahabang sandali ng katahimikan at bago siya sumagot, ang kamera ay nag-focus sa kanyang mukha. Hinuhuli ang bawat emosyong dumadaan dito. Lumipas ang ilang linggo. Ang bagyo sa social media ay tuluyan ng humupa. Ang pangalang Diwata Magno ay naging isang babala sa mga headline. Ang kanyang mukha ay naging simbolo ng isang mapanlinlang na kasamaan na ngayoy naghihintay ng kanyang hatol sa likod ng mga rehas. Ang pangalang Del Fuego, na minsang dinungisan, ay dahan-dahang nalinis, pinalitan ng isang kwento ng katatagan at paglaban para sa katotohanan. Ngunit para kay Silakbo, ang tunay na tagumpay ay hindi nababasa sa mga pahayagan o naririnig sa balita. Ito ay matatagpuan sa katahimikan ng Villa Esperanza. Sa tunog ng kanilang mga kamay na nagbubungkal ng lupa, sa amoy ng bagong tanim na mga rosas, magkasama sila ng kanyang ina sa hardin. Ang hardin na minsang naging saksi sa mga luha, ngayoy nagiging saksi sa paghilom. Ang bawat bagong puno ng rosas na kanilang itinatanim ay isang panibagong pangako,
isang simbolo ng pag-asang muling namumukadkad. Dahan-dahan lang anak, paalala ni Alonsina habang pinupunasan ng pawis sa noo. Hindi naman tayo nagmamadali. Ngumiti si Silakbo. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng t-shirt na may bahid ng lupa. Gusto ko lang pong makita ulit ninyo itong puno ng bulaklak, ma. Ang tunog ng paghuhukay, ang tawanan nilang dalawa, ang huni ng mga ibon. Ito ang mga tunog na mas matamis pa sa palakpakan sa loob ng isang boardroom. Ito ang yaman na hindi kayang bilhin ng pera. Isang hapon, habang nagkakape sila sa beranda, tumunog ang telepono ni Silakbo. Ang kanyang sekretarya. "Sir, the board is waiting. The emergency meeting is about to start." Tumingin si Silakbo sa kanyang ina na tahimik na humihigop ng tsaa habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Naalala niya ang lahat ng mga pagkakataong tinalikuran niya ang ganitong sandali para sa trabaho. Hindi na ulit. "Cancel the meeting, Jean." Kalmado niyang sabi. "Tell them, I have a more important appointment. I'll see them tomorrow." Nang ibaba niya ang tawag, nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Alonsina. "Anak, baka importante yan." "Mas importante po ito, ma." Sagot niya, sabay ngiti. Nagpatuloy sila sa pananahimik, isang pananahimik na hindi na malamig o malungkot, kundi puno ng pag-unawa at pagmamahal. Kinabukasan, isinama ni Alonsina si Silakbo sa sementeryo. Sa harap ng puntod ng kanyang yumaong asawa, umupo si Alonsina at hinaplos ang malamig na marmol. "Mahal," bulong niya. "Payapa na ako. Payapa na kami. Ang anak natin." Nagbalik na siya sa akin. Tumingin siya kay Silakbo na nakatayo sa kanyang likuran at isang ngiti ng purong kapayapaan ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa kanilang pag-uwi, habang sila'y nasa sasakyan, nagsalita si Alonsina. "Naisip ko, anak, tungkol sa babaeng yon, kay Diwata." Napatingin si Silakbo, nag-aabang. "Pinapatawad ko na siya," sabi ni Alonsina. Kumunot ang noo ni Silakbo. "Mapagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa inyo?" "Oo," sagot ni Alonsina. Ang tingin ay nasa daan. "Hindi dahil karapat-dapat siya sa kapatawaran ko, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang pagkapit sa galit ay parang pag-inom ng lason at pag-aantay na ang ibang tao ang mamatay. Ayoko nang lasunin pa ang puso ko, anak. Tapos na." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Silakbo. Ang lakas ng kanyang ina ay hindi nagmula sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad. Huminto siya sa isang tabi ng daan at hinarap ang kanyang ina. "Ma," sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ako ang dapat humingi ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po ako sa aking pagkabulag. Patawarin niyo po ako sa bawat pagkakataong mas pinili ko ang trabaho kaysa sa inyo. Patawarin niyo po ako dahil hinayaan kong mangyari ang lahat ng ito." Hinawakan ni Alonsina ang mga kamay ng kanyang anak. "Matagal na kitang pinatawad, Bo." Malambing nitong sabi. Ang isang ina, hindi marunong magtanim ng galit sa kanyang anak. Ang tanging hiling ko lang noon at hanggang ngayon ay ang makasama ka. Ang presensya mo, anak, iyan ang pinakamahalagang regalo sa lahat. Niyakap ni Silakbo ang kanyang ina at sa pagkakataong yon, tuluyan ng gumuho ang huling pader na nakapalibot sa kanyang puso. Ang huling eksena ay naganap sa hardin. Ilang linggo pagkatapos, ang mga rosas ay nagsisimula ng mamukadkad, iba't ibang kulay ng pula, rosas, at puti. Magkatabi silang nakaupo sa isang bench, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Ang kanilang magkahawak na kamay ay sapat na. Tumingin si Silakbo sa kanyang ina. Nakangiti ito. Isang ngiting totoo, payapa, at nagmumula sa puso. Ang ngiting iyon,
Sa sandaling iyon, ay mas maningning pa kaysa sa lahat ng diamanteng kanyang naibigay, mas mahalaga kaysa sa lahat ng kumpanyang kanyang naitayo. Doon, sa gitna ng hardin ng mga bagong pag-asa, sa tabi ng kanyang inasinag, natagpuan ni Silakbo del Fuego ang kanyang tunay na yaman. At dito po nagtatapos ang kwento ni Silakbo at ng kanyang inasinag. Isang kwentong nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o sa taas ng katungkulan. Ito ay nasusukat sa mga sandaling inilalaan natin para sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ang pagmamahal ng isang ina at ang presensya ng isang anak, iyan ang yamang hindi kailanman maluluma at hindi mananakaw ni numan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating mga sarili upang tuluyang lumaya. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Silakbo at Alunsina? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.